Marami na akong narinig na kwento tungkol sa mga kababalaghan sa Maynila, mga multo sa ospital, espiritu sa mga lumang bahay, at mga aninong nagpaparamdam sa kalsada. Ngunit hindi ko akalaing ako mismo ang makakaranas ng isang bagay na hindi ko kailanman malilimutan. Isang karanasan sa isang lugar na araw-araw kong dinaraanan at hindi ko inakalang magiging bahagi ng isang pamumot, ang Erie Station. Taong 2018 noon nang ako'y nagtatrabaho pa sa isang opisina sa Ortigas. Araw-araw akong sumasakay sa MRT mula North Avenue papuntang Shaw Boulevard. Sanay na ako sa pila, sa init, sa siksikan, at sa tunog ng tren na tila palaging nagmamadali. Sa dami ng pasahero, hindi mo na rin halos mapapansin ang paligid mo. Pero may mga gabi, lalo na kapag ako'y napapa-overtime, nakakaibang lamig at katahimikan ang bumabalot sa istasyon. Isang Biyernes ng gabi, pasado alas 11 na, ako'y nakatayo sa platform ng North Avenue Station. Wala masyadong tao, siguro mga 5 o 6 na lang kaming naghihintay ng huling tren. Napansin kong parang mas madilim ang mga ilaw kaysa dati, at ang hangin ay malamig at parang may kasamang panginginig. Tahimik ang lahat, ang tanging naririnig ko ay ang mahihinang yabag ng mga paa at ang kaluskos ng hangin. Sa di malamang dahilan, nagsimulang bumilis ang tibok ng puso ko, tumigil ang isang tren sa harap namin. Bumukas ang pinto, ngunit walang bumaba. Sumakay ako at umupo malapit sa dulo ng bagon. Wala pang 10 kaming sakay. Tumitingin-tingin ako sa paligid at napansin kong parang may mga taong nakatayo sa kabilang dulo ng bagon. Hindi sila gumagalaw. Akala ko mga pasahero rin pero may kakaiba sa kanila. Nakatayo lamang sila, hindi mo maaninag ang mukha at tila babalot ng usok o aninong madilim ang kanilang katawan. Nilingon ko ang lalaking nakaupo sa tapat ko upang tanungin kung napapansin din niya ang mga taong iyon. Ngunit wala akong nakita. Wala na pala akong katapat. Ako lang pala ang nasa bahaging iyon ng tren. Nilingon ko muli ang dulo ng bagon, wala na rin doon ang mga anino. Parang napanaginipan ko lang. Nanginginig ang kamay ko habang hawak ko ang bag ko. Pinilit kong huwag magpanik habang umaandar ang tren, pakiramdam ko'y may malamig na hininga sa batok ko. Parang may nakatayo sa likod ko pero ayokong lingunin. Hindi ko kayang makita kung ano man yon. Pinikit ko na lang ang mga mata ko at umusan ng dasal sa isip. Ilang minuto lang, ngunit parang isang buong oras ang paglalakbay mula North Avenue hanggang Shaw. Pagbaba ko sa Shaw Boulevard Station, halos tumakbo ako palabas. Tinignan ko ang tren habang papalayo ito at sa huling bagon, nakita ko muli ang mga anino. Nakatayo sila, nakatitig sa akin, hindi gumagalaw. Hindi ko alam kung ilusyon lang o talagang naroon sila. Mula noon, tuwing napapa-overtime ako, pilit ko nang iniiwasan ang injury. Mas pinipili ko pang mag-taxi kahit mahal o minsan ay maglakad na lang ng malayo. Pero hindi doon natapos ang karanasan ko. Isang linggo ang lumipas, umuwi ako ng mas maaga. Alas 8 ng gabi, mas maraming tao sa estasyon. Naisip ko, baka ligtas na. Sumakay ako ng tren at sa gitnang bahagi ng bagon ako naupo. Wala akong pinansin, naka-headphones ako at nakayuko habang nagbabasa ng chat messages. Pero nang tumaas ang ulo ko, nakita kong may babae sa dulo ng bagon. Puting-puti ang suot niya, nakatalikod siya sa lahat. Ang buhok niya ay mahaba, tuwid at halos abot bewang. Nasa loob kami ng bagon, mabilis ang takbo ng tren, pero para bang hindi siya natitinag. Wala rin siyang kasama. Nilingon ko ang mga pasahero, walang nagre-react, walang tumitingin sa kanya. Parang ako lang ang nakakakita sa kanya. Binalik ko ang tingin ko sa kanya at nagulat ako. Nakatitig na siya sa akin. Walang ekspresyon ang mukha niya. Maputla, parang wax. Ang mga mata niya ay kulay abo at parang walang buhay. Pinilit kong ibaling ang atensyon ko. Lumipat ako ng upuan. Ngunit kahit saan ako lumingon, parang naroroon siya. Minsan sa kabilang bagon, minsan sa salamin ng pinto. Sa bawat refleksyon, sa bawat silip sa bintana, naroroon siya. Hindi na ako makagalaw. Parang kinukulong ako ng presensya niya. Pagdating ko sa estasyon, wala akong inaksayang sandali. Tumakbo ako palabas, humihingal, pawisan kahit malamig ang gabi. Habang papalayo ako, napalingon ako sa tren. Nakatayo pa rin siya sa bagon. Nakatingin sa akin. At sa sandaling iyon, nakita kong umiti siya, isang malamig at walang kaluluwang ngiti. At ang ngiting iyon ay parang nagmarka sa utak ko, mula noon, gabi-gabi ko siyang napapanaginipan. Sa panaginip ko, nasa tren ako, mag-isa, at palaging nandun siya. Minsan ay may kasama na siyang iba, mga bata, matatanda, mga taong duguan at wala ng mata.
Lahat sila nakatitig sa akin. Hindi ko alam kung panaginip pa ba yun o isang uri na ng sumpa. Napag-alaman ko rin mula sa isang kaibigan na dati raw may aksidenteng nangyari sa isang tren. Ayon sa kwento, may babaeng nahulog sa riles isang gabi at hindi na nakuha ang katawan hanggang kinabukasan. Ilang taon na ang nakalipas pero may mga kwento pa rin ng pasaherong nakakakita ng babae sa dulo ng tren. Nakaputi, nakatitig lang. Hindi ko alam kung iyon ang babaeng nakita ko. Hindi ko rin alam kung ang mga aninong nakita ko sa unang gabi ay may kaugnayan sa insidenteng iyon. Pero sigurado ako sa isang bagay, hindi lang ako ang nakakaramdam. Hindi lang ako ang nakakakita. May mga pagkakataon pa na kahit hindi na ako sumasakay ng tren, pakiramdam ko'y sinusundan pa rin ako. Sa salamin ng banyo, minsan ay may aninong dumadaan sa likod ko. Sa bus, habang nakatulala ako sa bintana, may refleksyong hindi ko maipaliwanag. Minsan, sa gitna ng katahimikan, may maririnig akong tunog ng tren. Kahit wala namang riles sa paligid, lumipas ang mga buwan, pilit kong kinalimutan ang karanasan ko. Pero paano mo makakalimutan ang isang bagay na pilit nagpaparamdam? May mga kaibigan akong kinukwentuhan ko tungkol dito. Yung iba natatawa lang, hindi naniniwala. Pero may isang kasamahan ko sa trabaho, ang tahimik lang habang kinukwento ko. Pagkatapos kong magsalita, sinabi niyang may naramdaman din daw siya minsan. Hindi man niya nakita ang babaeng nakaputi, pero may naramdaman daw siyang malamig na kamay na dumapo sa balikat niya habang nakasakay sa tren. Wala raw tao sa likod niya noon, doon ko naisip na hindi ako nag-isa. May mga espiritong hindi matahimik. May mga kaluluwang naiwan sa pagitan ng pagbiyahe at kamatayan. At ang Erie, isang lugar na daan ng libo-libong tao araw-araw, ay tila naging tahanan na rin ng mga nilalang na hindi na natin nakikita. Maliban kung sila ang may gusto, hanggang ngayon, tuwing nadadaanan ko ang istasyon ng North Avenue, hindi ko maiwasang mapatingin sa riles. Parang may bumubulong sa akin. Parang may mga matang nakatingin mula sa dilim. Sa ilalim ng tunog ng tren at yabag ng mga paa, may isa pang ingay na naroroon, bulungan, iyak, at mga huni ng mga kaluluwang hindi matahimik. Hindi ko na muling sinubukang sumakay sa Henry. Ayoko na. Mas pinili kong gumising ng mas maaga, umuwi ng mas maaga, kahit nakakapagod. Sapagkat sa bawat biyahe sa tren, hindi mo alam kung sino ang kasama mo. Hindi mo alam kung ang katabing pasahero ay isa ring nilalang na katulad mo o isang kaluluwang naglalakbay pa rin sa daan na hindi na dapat sa kanya.